Nasubukan mo na ba na nagkalamat yung close friend mo for 15 years? So, ang topic natin sa video na ito is unfriending a close friend for 15 years. Una sa lahat, nakakalungkot talaga na may mga close friend ka or close friends na isa-isang nawawala sa circle mo o kaya ikaw na biglang nawala sa circle nila, yung gano'n na situation. Nakakalungkot talaga kasi parang mami-miss mo yung dating samahan, pero wala kang talagang magagawa na gano'n siguro yung kapalaran na maybe your friendship, ay hindi talaga para sa isa't isa, hindi nakatadhana, and magiging memories na talaga ito forever. At ito na yung ise-share ko basing from my own personal experience 'no. There is this close friend na, siyempre nung those were the days na kapag may happenings, may invitations, alam mo 'yun, excited kayo na pumunta, excited kayo na magkasama na pumunta sa mga events, ayun. But then, recently, this year, may mga napapansin ka na parang off. Number one example is that kapag may problema, recently kasi may nagkaroon siya ng problema regarding sa love life, mga ganon. O kaya, mga ano lang na mga problema. Gusto niya ng advice mo. However, kapag ikaw naman ang may kailangan, parang deadma, mga ganon. Deadma siya na makinig. Gusto lang niya na makascoop ng advice pero hindi vice versa, no? Although understandable naman na may mga tao na gano'n. Yung napansin ko na pangalawa, um, hindi ka na nagiging comfortable sa presence niya dahil siguro yung mood niya, lagi siyang magalitin, lagi siyang nagko-complain, yung mga gano'n. Tapos, nagagalit-galit siya. May mga instances na nagbo-blur out yung emotions niya, which is hinayaan ko na lang. Pero nagiging, ano na siya, habitual ba? Lagi na nangyayari. So, napapaisip ko, bakit kaya nagiging ganun yung attitude ng taong ito towards me? The third na nakakaloka is kapag hinahawakan mo yung mga gamit. So, may instance na isa, example to na hinawakan mo lang, hinaplusan mo lang, tapos sabi niya, "Uy, wag mo hawakan yan kasi mahal lang bilhin ko dyan, baka masira pa." Mga ganon na ayaw niyang pinapakialaman yung mga gamit niya. And then, ang lutong ng pagkakasabi niya sa akin, tapos doon talaga ako medyo na-trigger na hindi na okay ito, yung treatment sa akin. So, ang ginawa ko na noon is medyo umiiwas-iwas na ako sa kanya kasi medyo iba na yung treatment niya, as in ilang beses na, and dun na na-trigger na, teka muna, teka, ganun na. Pang-apat naman ay tungkol sa pagme-message gamit ang Messenger o kaya text o kaya tawag. Napansin ko din na parang there's something off the way this person respond to me, mga ganon. One word reply, two words reply, tapos puro reaction or emoticon, mga ganun yung reply lang na hindi talaga ka-reply yung response niya. Mga ganun kaya, there's something talaga. At ang pinaka, yung hindi ka in-invite na ikinasal pala siya. So, nagulat ka na lang, ay, wedding pala niya. Tapos, yung mga ibang kakilala mo, kabatch mo, ka-close friend mo, yung mga my day nila, yung mga post nila, ikinasal siya. Tapos, ako naman, syempre naloka ako kasi hindi niya sinabi na wedding niya. So, it's okay naman for me na hindi invited, pero mapapatanong ka bakit na hindi ka in-invite? Lahat ng mga halos, siguro 50% ng friendship mo andon. Ayun. And then, hindi lang ikaw, pati yung circle of friends mo. Although may mga ilan lang talaga na tinawag niya, pero most of your circle of friends, hindi rin niya tinawag. So, parang nagtaka ka, siguro there's something na talaga. Pero, eto yung question, no? Hindi naman kayo magkaaway, never naman kayo nagkatampuhan, o kaya, alam mo yon, walang nangyari na masama between you. And pati na rin sa mga iba na hindi niya na message, nagtaka lang, syempre. And hindi po ako bitter, hindi po ako naiinggit, wala po akong masama towards this person. So,
eto na yung parang realization ko sa buhay na hindi lahat talaga ng ka-close friend mo ay magiging friend mo forever. Meron at meron talaga yung mga instances sa mga ibang ka-close mo na biglang sa isang iglap, magbabago talaga yung samahan nyo, yung friendship nyo, kahit na walang dahilan ito. Siguro, baka yun yung destiny, yung iba, may mga situational issues, yung iba nag-migrate, yung iba dahil ayaw ng asawa niya na nagkakasama, nakikihalubilo siya sa mga friends, mga ganun situation. So, for me, alam mo yun, ganun talaga ang buhay, no? And expect talaga na kapag may mangyaring ganito sa inyo, hopefully, hindi kayo ma-depress o kaya magkaroon ng hard feelings o kaya masasaktan kasi ganito talaga ang buhay, no? It's like a cow. They may come and go na, alam mo yon, kung destined talaga na friend mo yung isang tao, edi you should be thankful. Pero kapag itong tao na to ay talagang gradually na mawawala, then tanggapin mo din kasi ganun talaga ang buhay eh. Wala kang magagawa. Another realization is that kapag gusto ako ng isang tao or gusto ka ng isang tao na maging friend, then you should be thankful. Yung mga prioritize siguro yung mga tao na nagpapahalaga sa'yo, na alam mo yun, yung you are important, they make you feel important to them, rather than people na ayaw na talaga sa'yo. Kasi bakit mo pa ipipilit ang sarili mo sa mga tao or groups na hindi ka welcome? So, it's just a waste of time, no? It's a waste of time, energy, money, or investment para patunayan mo sa kanila na you're not a bad person, yung mga ganon. Wala ka naman talagang kailangang patunayan. Kung ang isang tao ay kapag ayaw talaga sa'yo, wag na. Kasi, alam mo yun, wala din. Wala mangyayari. At eto pa, no? Biglang nagkasalubong kayo ng former close friend mo sa any public place, no? Tapos kasama yung family o kaya partner niya. Then, siguro the best way is to be civil, no? Na kapag in-approach ka niya or nag-greet siya sa'yo, then mag-greet ka din. Pero kapag napansin mo na umiwas o kaya ano, alam mo yun, hindi kanya pinansin, then it would mean one thing. Obvious na ayaw ka talaga niya. Yung mga ganon, na she or he is shutting you out of their lives, no? Kaya, nakakalungkot, pero ganun talaga ang buhay kapag ayaw talaga sa'yo. Well, accept the fact, then move on. I hope na may natutunan kayo dito sa video, especially kapag nangyari din sa inyo na yung close friend mo ay hindi mo inaakala na hindi na okay yung friendship nyo or nagkaroon na ng lamat and naging acquaintance na yung level of pagkakakilala nyo sa isa't isa. And that is really life. So, mag-move on na lang tayo kapag may mga ganitong situation rather than, alam mo yun, nagiging bitter ka. So be it, no? Kaya, thank you for listening to me and thank you for listening to my story, the story of Anthony. Okay, so thank you very much and siguro another stories na ganito ulit bukas. Okay, so Happy New Year and belated Merry Christmas and advance happy birthday to me. Okay, so thank you and have a nice day.